Ilang beses nang sinubukang makapagpasa ng divorce law sa Pilipinas pero hanggang ngayon ang tanging paraan lang para mapawalang bisa ang kasal ay ang annulment at nullity of marriage. Pero dahil karaniwang mahirap at mahalang proseso, naglipa na ang mga nag-aalok ng express annulment na peke naman pala. Para po pag-usapan yan, makakausap natin ang isang family lawyer, si Attorney DJ Jimenez. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon, Ms. Ruth. Kilala rin pala kayo bilang Pinoy street lawyer. Oo. Handle sa social media. Oo, pero sa topic natin na ito, mahalaga po na kayo may background as a family lawyer. No? Yung binanggit ko po kanina, sa ngayon, wala pang divorce kasi dito sa Pilipinas. Pero ano po yung mga paraan na pwedeng mapawalang bisa ang isang kasal? Sa kasalukuyang batas, dalawang uri lang ito. No? Yung tinatawag nating annulment of marriage at yung declaration of nullity of marriage. Magkaiba to pero interchangeably siya nagagamit ng isang Pinoy. Dahil ang pagkakaintindi niya parehas. Pero sa mata ng batas, ito po ay magkaiba. So ibig sabihin, hindi mo pwede basta-basta, depende sa kaso mo kung ang ifa-file mo ay yung annulment o yung nullity of marriage. Ganun po ba? So, iba siyang legal document? Ang atin pong saligang batas ay binibigyan ng importansya ang isang family, no, as a basic institution, at sa ating family code naman po ay tinuturing ang isang kasal na inviolable social institution. So napakahalaga ang pagtingin ng batas sa bawat kasal, kaya ito'y si-set aside lamang sa pamamagitan ng isang court process. So, kinakailangan dumaan sa korte. At sa kasalukuyang batas po natin sa ating family code, dalawa nga lamang po ito, yung declaration of nullity of marriage at yung annulment of marriage. Ito po ay magkaiba. Pag sinabi pong declaration of nullity of marriage, ang mga grounds po nito ay iba at ang epekto nito ay iba rin. Dahil dito sa declaration of nullity of marriage, tila walang naging kasal na naganap. Ito yung pinaka-compromise ng Pilipinas sa divorce. Para magkaroon ng tila divorce, ang ating Kongreso naisipan na i-adapt yung sa simbahan na ina-apply na psychological incapacity, at pinanganak nga yung declaration of nullity of marriage. Yung isa naman po, yung annulment of marriage, patuloy ang kasal except na dahil nga sa ibang grounds na mayroon ka, parang na-annul siya sa dulo. Ibig sabihin, yung kasal ay valid hanggang sa sinabi ng korte na hindi na siya valid. Yung isa naman, mula simula walang kasal. So, hindi ka, yun yung nullity, ano? Kasi kumbaga nullity. parang bukod dun sa binanggit nyong psychological, kasi parang minsan ang common na naririnig natin, kaya simula walang visa, kunwari walang lisensya yung nagkasal, yung mga ganon, di ba? Or underage pala. Meron po tayong tinatawag na formal at essential requisite of marriage. Pag wala po ang formal o ang essential requisite, walang valid na kasal. Example po, yung legal age. Yes, no? Ang legal age ay isang requirement. Kung ikay minor de edad nung nagpakasal, walang kasal dahil null and void yung iyong kasal. At another is yung tinatawag na consent. Kung wala ka talagang consent na ibinigay at lumalabas ay may gumamit ng iyong pangalan or what, no? At hindi ka naman talaga nagbigay ng consent, maaari din yun. At yung isang formal requirement, yung marriage license, no? Unless exempted kayo, kung ang inyong marriage license ay lumalabas, hindi nag-i-exist. O kaya ay peke, pwede ring ma-declare null and void ang kasal. At of course, yung pinaka-common, psychological incapacity. Ito yung nasa Article 36 ng ating Family Code. Bakit po siya doon sa ilalim ng declaration of nullity? Ibig sabihin kasi hindi mo alam na may psychological capacity nung start yung iyong napang-asawa? Ang definition po ng psychological incapacity sa ating Family Code ay kinakailangan ito ay existing bago ka nagpakasal at naging manifest lang o naging malinaw lang nung ikay ikinasal na. Ito yung tinatawag na juridical antecedent. Na ito yung isang ground, Ms. Ruth, na napakahirap na i-prove sa court. Kaya karaniwan,
ng mga nagfa-file ng declaration of nullity ay maaring na-deny. Dahil paano mo mapatutunayan na ang iyong spouse or yung ex-wife o ex-husband mo ay Dati may na- mga issue ng bata pa, Oo. kung ang testigo mo naman ay hindi naman siya kilala ng bata pa. So doon nagkakaroon Medyo ng mahirap. mahirap. Ano? Nung nakaraang taon, ang Korte Suprema doon sa Andal case, sinabi na hindi na kailangan ng psychological Yes, oo, report. oo. Pero sa pananaw ko, dahil naman tali ang kamay ng mga husgado, dahil yan ay batas, hanggat hindi mababago yung batas itself. i-revisit Oo. yung definition ng psychological incapacity, talagang kahit na sabihin mong hindi na kailangan ng psychological report, napakahirap pa rin patunayan. Ito pong annulment, 'di ba? Yung diniscuss natin kanina yung declaration of nullity, kumbaga sa simula wala pong visa, no, yung sinasabi niyo. At ano naman ang grounds dito sa annulment? Sa annulment naman, in essence dito, na vitiate or naapektuhan yung mga essential and formal requisite. Halimbawa, wala ka palang parental consent. Pero ito may mga limitasyon sa batas. May taon para ma-invoke mo. O kaya ay tinutukan ka. O kaya Abuse. may mga tinutukan ka para umuo ka dun sa kaso. Okay. So, essentially, na vitiate yung may mga This is depekto. annulment kasi medyo nalilito lang ako. Oo. Binanggit nyo rin kasi kanina yung consent dun sa sa declaration of nullity. Opo, kasi syempre, essential okay. ano po yung consent. Kinakailangan talagang willingly ka nagpapakasal. Kung hindi at all mo ibinigay yung consent mo, paano ka naman maituturing na Pero so, paano mo malalaman kung alin dito ang ipa-file mo? Okay, dito po, mahalaga na syempre, kakausap ka ng lehitimong family lawyer o abogado para pag-aralan kung ikaw ay may ground, no? Oo. At kung ano yung pinakamadali. Ako usually po sa aking mga kaso, una kong tinitignan yung kung saan magiging madali para sa kliyente at Case to case din. Yes, Oo. in one case po, yung bigamous marriage, isa rin yung ground sa declaration of nullity dahil kung meron ka na palang kasal dati na hindi mo dineclare. mas madali yun. Oo. Mas madali yun. So, ano yun? dahil, Nullity? Bigamous Declaration marriage, of nullity. declaration of nullity. Dahil nung kinasal ka, wala ka naman palang kapasidad para magpakasal. Sige po. Yun ang gagawin mong direction. At Pag-usapan- pwede rin yung divorce na na-acquire sa ibang bansa ng foreign spouse, pwede rin ditong i-invoke for okay. purposes of Sige po, mamaya pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si Attorney DJ Jimenez sa pagbabalik ng Newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Natin ang ating serbisyo ngayon, kasama pa rin si Attorney DJ Jimenez. Pinag-uusapan natin itong may babala kasi ang Korte Suprema against yung mga peking websites na nag-o-offer ng parang express proceedings for annulment. Pero pakibigyan lang po kami ng idea, Attorney. Usually, magkano aabutin yung expenses at gaano po katagal yung proseso ng annulment? Doon sa legal fees, syempre, depende naman yan sa abogado na kanilang kukunin. May mga abogadong nagbibigay ng libreng serbisyo. Meron din na mga sumisingil. So, depende sa qualification at experience din ng abogado. Pero normally, nagre-range yan sa mga around 200 to 300,000. Minsan sa malalaking law office, talagang umaabot pa siguro ng milyon. At yung tagal ng proseso, napakadaming factors. Hindi po natin pwede ma-compartmentalize na automatic yan. 1 year, 2 years. Sa akin pong personal na karanasan, meron akong mga kaso na kung ang ground mo ay bigamous marriage, mga 1 taon natapos ko. At meron din naman na inaabot ng taon, no? Ako, abogado na, pero yung aking sariling kaso noon ay inabot ng 5 taon. So, yung ibang cases talagang napapaglipasan na ng panahon, kagaya nung nangyari kay Sasha Padilla at saka kay Dolphy. No? Hindi sila makapagpakasal dahil umabot pa ng Court of Appeals yung kaso ni Ms. Sasha Padilla bago ito eventually ginrant. At sa kaso ni Amy Perez, no, nakakalungkot na. Hindi nag-grant din. Hindi rin nag-grant dahil iba ang naging ebidensya siguro sa Yun nga, so tatanong ko sa inyo, sana yung percentage ng hindi nabibigay yung nag-grant Or depende rin talaga? Wala tayong empirical data to show na ganitong porsyento. Pero may mga korte, may mga lugar na may mga husgado na nasabi ko nga po kanina ay sadyang napakahigpit na hindi mo naman masisi dahil meron tayong batas. Pag hindi mo na-prove
yung nire-require ng batas, talagang i-deny nila. So may mga korte na hindi nag-grant talaga ng nullity. Meron okay. iba 90% denied. Oo. So depende pa rin yan sa pananaw ko naman sa ebidensya. Pero meron talagang korte na talagang mukhang hindi masyadong nag-grant. So ito na lang, kasi nga naglabas ng warning itong si Supreme Court about yung mga ganitong peking nagbibigay ng annulment. Yung mga may plano po na magpa-annul or mag-file ng nullity of marriage, bigyan nyo na lang sila siguro ng tips or yung ano yung mga dapat nilang tandaan kung gagawin po nila ito. Siyempre, yung edukasyon napakahalaga. No? Aralin nila, intindihin nila sa kanilang sarili ano ba ang mga batas natin tungkol dito sa annulment, nullity, and intindihin nila. And then magkaroon sila muna ng self-assessment and then they consult the expert. At wag mag-rely doon sa mga nagpapanggap na abogading. At minsan kahit may abogado nga no, na nangangako ng 100% at mga non-appearance, wag din sila kagad maniniwala dahil uulitin ko po, napakahigpit ng tingin ng ating estado rito. Kaya yung hindi ka mag-a-appear, walang ganun. Kinakailangan dumaangkas sa... Required talaga, no? Opo. At kagandahan naman, dahil nag-e-evolve tayo, no? Kahit yung mga nasa abroad, dahil nga ang Korte Suprema naglabas naman ng resolution kung paano makakapagpresenta ng isang witness kahit nasa abroad. So, pwede pinapayagan pa rin. Kasi yung dun sa memo ng Supreme Court, binanggit nga nila nakasama sa mga nabibiktima, talagang mga overseas Filipinos din po. Opo, actually, meron akong kasong hinawakan at napakonvict namin yung nanloko at napakonvict namin ng estafa. Dahil sa halagang 150,000, siya ay talagang gumawa ng desisyon. Peking desisyon. Opo, ngayon yung akin pong kliyente, later on ako'y kinonsulta, ako po ay nag-validate, talagang nag-imbestiga ako at nakita ko na peke din yung mga papeles. So mag-iingat po. At hindi ito una na ginawa ng Korte Suprema. Nung mga nakaraang taon, even lawyers pinaimbestigahan ng Korte Suprema dahil nga ang nangyayari before kung saan madali ang annulment, pinalalabas na residente doon yung mga magfa-file. petitioners. Dahil nga mahigpit po ang ating nullity, kinakailangan for the last 6 months ay lehitimong residente ka. Sige, sa lugar na pagpa-filean mo. Sayang kasi maikli lang ang ating oras. Pero yung mga gusto pong humingi sa inyo ng iba pang advice or saan po kayo pwede makontak, attorney? Meron po akong page, yung The Pinoy Street Lawyer. It's pro bono page for the marginalized, yung talagang mga walang-wala sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. From time to time, sinisikap kong mag-respond sa kanila sa mga kahit na anong legal na tanong. Sige po, maraming salamat kay family lawyer at book author, attorney DJ Jimenez.